Hi, ako nga pala si Ann. Mahilig mag-Shopee. Kahit walang pera. Hi guys! For today's video, dahil nga tag-ulan na ngayon at syempre kapag maulan mga mare ay tag-brownout na din. No? So for today's video mga mare ay i-review lang naman natin ang Tilex Portable Power Station na mabibili natin sa official store ng Tilex. Worth it ba to or hindi? So let's do the recap and review! So for today's nga mga mare ay dumating na nga tong in-order namin na portable power station kay Orange Basket. So, ito nga mga mare ay pinag-isipan naming maigi dahil napakadami pong power station na matatagpuan natin kay Orange Basket. So, ito na nga mga mare, ito ng Tilex Portable Power Station yung nagustuhan ko at napili ko na i-check out dahil nga sa maganda na rin yung mga reviews nito at ito lang naman yung feeling ko na legit sa lahat ng power station na nakita ko na medyo aswak sa ating budget. Sa Tilex nga mga mare ay may kasama na rin itong charger tapos ang maganda nga rito mga mare ay napaka-handy ng Tilex Portable Power Station kasi kahit saan pwede mo siyang dalhin or kung mahilig ka man mag-camping mga mare ay napakaganda na ito ang bilhin mo kasi nga napaka-handy, napaka-aesthetic at higit sa lahat hindi siya mabigat as in na sobrang bigat. Siguro I think mga 5 kilos lang ang kanyang bigat. Super ganda, super nice ng color, may white and black. And ito nga mga mare ayon sa kanyang sa kanyang box, meron na din itong USB output, type C, meron din tong 3-level lights or kumbaga flashlight mga mare kapag brown out. Kailangan natin yan. At meron din tong SOS alarm mode. Meron din tong LED display kung saan makikita nyo kung nagcha-charge ba siya o hindi. Meron din siyang charging if it's not hot. Makikita nyo rin siya dyan guys. Meron din siyang detection for metal with full protection. Meron din siyang short circuit protection. Meron din siyang overcharge protection. Meron din siyang overfold protection. Meron din siyang charging devices. At higit sa lahat, naka-safety efficient din ang Tilex na portable power station. So kung makikita nyo dyan mga mare, ay tinatry namin yung electric fan kasi nung time na yan mga Mars ay brown out. And yan nga mga madam, nung tinry nga namin mga madam ay ang watts ng electric fan is 10 watts lang yung kanyang kinukonsumo dito sa item. Try naman natin kung nagcha-charge ba ang ating cellphone kapag may nakasaksak na pwedeng walang charging port at pwede mo na rin siyang isuksok sa USB port. Titingnan natin kung siya ay nagcha-charge, na-check na din natin at ang kanyang kinukonsumo ay 14 watts. So mga mare, ang kayang ikonsumo ng ating power station na ito na Tilex ay hanggang 150 watts lang na appliances. So, mas maganda mga mare ay hindi siya lumagpas ng 150 watts. Nakikita nyo guys, madilim yung paligid namin kasi yan po ay brown out. So, ganyan siya kaliwanag kapag meron siyang ilaw. So, makikita nyo dun sa LED display niya yung kanyang battery life. So, after nga natin matesting yung charger, yung ating electric fan sa baba, ito yung pinakamahalaga na kailangan namin matesting yung aming monitor dahil ito yung ginagamit ng asawa ko pag tatrabaho. So, ito rin yung dahilan kung bakit kami bumili ng power station. So, kailangan nyo muna pindutin yung AC button, ilalong press nyo muna yan, and then lalabas sa display niya yung word na AC, and then gagana na po yung inyong monitor. So, dito kumukonsumo siya ng 13 watts lang yung monitor na yun. So, pwede. And natry na namin siya mga mare. 2 oras ay naka-open yung aming monitor ay hindi pa rin nalolobat. Pero palubat na. So, depende pa rin kasi yan sa pag-use nyo ng power station natin. Ang sunod naman natin try mga mare ay yung ating Wi-Fi connection kasi ito rin na isa sa pinakamahalaga kung ikaw ay isang work from home. So, nag-brown out nga, so itatry natin. And ito nga gumagana siya at ang kanyang kinokonsumo mga mare ay 10 watts lang. So, pwede siya mga Mars. So, after nyan mga mare, ang sunod natin itatry is yung laptop ni hubby. At ito naman mga Mars, itatry natin yung laptop ni hubby kung pwede ba rin to or mamamatay siya. So, ang gagawin lang natin guys is na dahil nga naka full charge siya mga Mare, titignan natin kung meron siyang parang kidlat. So, kapag kasi diba charging, kapag isinaksak mo kasi diba si laptop, yun ay charging. So, ito yan, sinaksak na namin guys. At nakikita nyo nga dito na charging. So, okay mga Mare, itong power station ni Tilex. So, dahil napagana niya lahat ng gusto kong pagganahin. So, titignan na lang natin kung ilang oras siya
bago malobat kapag nakasaksak na si electric fan at saka si laptop or kaya si monitor ng computer natin. So, babalitaan ko kayo ulit. So, ang kinukonsumo ng laptop is, ayan, medyo mataas yung sa laptop ha. Nagre-range siya ng 28 to 30 watts. So, ito na nga guys, this is the moment of truth. Maganda ba si Tilex Power Station? Dahil nabili ko ito ng 4,999 minus na nabili lang ko lang to ng 1,000 kasi nga may voucher tayo guys. So, nabili ko lang siya ng 3,999. At ito na nga ang hatol ko kay Tilex Power Station dahil ngayon ng tag-ulan, syempre madalas na rin ang mawalan ng kuryente. Para sa akin mga mare, ang Tilex Power Station ay goods na goods mga mare dahil nga napagana niya lahat ng gusto kong paganahin at hindi naman namatay. So, kung naghahanap kayo ng power station na legit at saka na nga talagang maraming magandang reviews, lalo-lalo na kung ikaw isang work from home, kung ikaw ay isang mami na ayaw mainitan ng inyong mga anak kapag brownout, eto na guys, itong Tilex Power Station ay napakagandang product kasi napaka-handy at legit, hindi siya magaan, ganon guys. So, ano ba hinihintay nyo? Ilalagay ko ng link sa comment section. Yun lang, babush!